speaking of kailangan pulido ang kaso, tad-tad ng ebidensya at hindi makakalaya. Eto, mga kababayan. Ano yan, Ken? Dito tayo. Mga kababayan, eto na. Kung naalala ninyo, si Bong Revilla nakakulong na. Walang piyansa. Kaya, habang buhay. Hindi nga lang nagtanda, bumalik na naman. So ngayon mga kababayan, si Estrada at si Villanueva naman ang susunod. Nako, patay kayo nito ngayon. Nako, kung naalala ninyo, kakasabi lang, kakasuhan si Bong Revilla. Malayo lang 2 araw, may warrant agad. Kaya ngayon mga kababayan, ina-announce ito ngayon ng DOJ at ng Ombudsman na si Jinggoy Estrada at si Villanueva ay nilalakad na. Ibig sabihin, next week nito, maaresto na ba? Ito na. Ito na mga kababayan, excited na ako. Kung naalala ninyo, si Bong Revilla, ang sabi, kinasuhan na daw. 6 daw sila, kinasuhan, mga sangkot si ganito, sangkot sa ganyan. Nagulat tayo, 3 days lang may warrant na. At nagulat tayo pagkagabi, si Bong Revilla sumuko na sa krami. So ngayon mga kababayan, kanina lang ito. Si Jinggoy Estrada ay paglilitis kay Estrada sa grab case. Ito na, patay ka dito. Pati si Villanueva. Patay ka dito. Nako, mga kababayan. Ito, buksan natin. Patay ka dito, ha? Nako po. Wait lang, mga kababayan. Dito tayo kay Jinggoy Estrada. Paglilitis. Nako. Isinailalim na. Estrada, under. Ito, mga kababayan. Pakinggan. Simula ng imbestigahan ng Department of Justice sa mga kasong plunder laban kay Senator Jinggoy. Dahil dito, asahang magpapadala na ng subpina sa senador ang DOJ ngayong linggo. At pagkatapos nito ay gugulong na ang preliminary investigation bago matapos ang buwan ng Enero. Naku, mga kababayan. Nakita ninyo. Kung naalala ninyo, ang style ng Ombudsman at ng DOJ sa ginawa kay Bong Revilla, kay Bryce, kay JP, at kay Alcantara, no? 3 araw lang, may warrant agad. Kung ito ay in-announce na kanina ng Ombudsman at DOJ na si Jinggoy ay lilitisin, baka next week nito aarestuhin na. Sa mga nagtatanong dyan, bakit napakatagal pong arestuhin? Bakit napakatagal po nilang makulong? Ito na. Ano na naman ang sasabihin nito ngayon? Baka may mag-rally-rally na naman sa harapan ng Ombudsman. At sasabihin, supporter kami ni Jinggoy. Supporter kami ni Bong Revilla. Naku, mga kababayan. Tapos may magbabalita, nagtatabo ng placard ang muka. Diba? Kaya nga, nung nakaraan mga kababayan, naalala nyo, may mga nagwelga doon sa harapan ng Ombudsman na mga nakaputi, may bitbit na karatula. Pumunta daw sila doon bilang suporta kay Revilla. Ngayon, sabi ko mga kababayan, naniniwala ba kayo na pumunta sila doon dahil sumuporta sila kay Revilla? Paano yung mga trabaho nila? Pinagpalit nila at inabsina nila yung kanilang mga trabaho para lang magwilga-wilga doon sa harap ng Ombudsman? Or else, magkano kaya? Diba? Kaya, nag-comment ako mga kababayan, sabi ko, puga, lintian, kami palulukuhin ninyo. Kung ngayon may trabaho ka, diba? Halimbawa, nagtrabaho ka sa SM, mag-absent ka ng 1 araw para lang magwelga ka dyan? So, anong mapapala mo dun? Magkano kaya? Yun ang tanong ko. Wala akong sinabi Nagtanong lang ako magkano kaya. Kasi biruin mo, kung ikaw nagtrabaho ka sa SM, nagtrabaho ka sa fast food, nagtrabaho ka sa 7-Eleven, nagtatrabaho ka sa tindahan, may pwesto ka sa palengke, mag-absent ka para pupunta ka sa harap. Sa harap ng Ombudsman, magwelga ka dun kasi supporter ka ni Bong Revilla. So ipagpapalit mo yung kikitain mo sa benta mo sa palengke. Kasi supporter ka. Paniwala. Tapos, imbis na maghanap buhay ka para may sasaingin ka, pupunta ka doon magwelga nang walang kapalit. Tigil-tigilan nyo nga ako. Hindi naman ako pinanganak ngayon lang . Diba?
So continue. Kaya imposible mga kababayan na sabi nila, voluntaryo kami pumunta kasi supporter kami ni Bong Revilla. Eh kung nagtatrabaho ka bilang call center, absinan mo yon. Ipagpapalit mo yung 800 pesos mo isang gabi na sahod kasi magwelga ka dun sa harap ng ombudsman kasi inaresto si Bong Revilla. Di ba mong ganing Archola? Tigil-tigilan nga nila ako. Ako nga noon, biruin nyo ha. Ako nga noon, ang sabi sa akin ng mga barkada ko, Kent, punta tayo ng Cavite, Kent, kasi meron tayong event, ganyan-ganyan. Eh, nagbibenta ako ng tuyo. Sabi ko, putang ina, anong gagawin ko sa Cavite kung wala naman ako mapala? Picture-picture lang, maggas pa ako sa motor, tapos gagastos pa ako sa kain, ibenta ko na lang ng tuyo. Diba? Kasi, may kita pa ako. Kaysa pupunta ako doon, kakain lang din naman ako. Yung kakainin ko, pwede ko naman yung bilhin. Mag-order ako sa Grab. May kita pa ako. Diba? Ay, naku, tigil-tigilan nyo ako. Ito, mga kababayan. Silang matapos ang naturang investigasyon sa loob ng 60 araw. Ipinagmalaki ni Padul yun na natatapos nila ng mas maaga ang proseso batay sa mga nagdaang investigasyon sa flood control scandal. Hala. Kaya dahil dito, inaasahang magkakaroon na ng desisyon bago matapos ang first quarter ng 2026. Biruin nyo mga kababayan, 60 days daw ang investigasyon nila kay Jinggoy. Pero natapos na daw. Biruin nyo yan? Yung kay ano nga eh, yung kay Bong Revilla nga eh, in-announce ngayon, after 3 days may warrant na. Biruin mo 60 days na investigasyon yan, pero natapos na daw, sabi ni ano, ni Padulyon ba yun? Ha? Ala, Diyos ko. Mga kababayan, ako, delicates ito. Sabi na, useless yung ma-impeach nila eh, palpak na naman, di ba? Naku, sabi ko sa inyo mga kababayan, natatapos na daw, imbis na 60 days na investigasyon kay Jinggoy, tapos na. Sabi ko sa inyo mga kababayan, the end is near eh, sabi ni Sir Henry. Biruin niya, ulitin ko ha, 60 days. Ito. 60 days daw yun eh. Ito. Matapos ang naturang investigasyon sa loob ng 60 araw. Ipinagmalaki ni Padul yun na natatapos nila ng mas maaga ang proseso batay sa mga nagdaang investigasyon. 'Di ba? Dapat daw 60 days ang investigasyon para kay Jinggoy. Pero tawag doon mayabang do or ipinagmalaki ni Padulyon. Padulyon ba 'yung apelyido niyan? Na maaga daw natapos. Alaka mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo eh. Alam nyo, marami kasing naghamon. Isa na si Vice Ganda, PBBM. Yung mga pangakong kailan makukulong, ayun, ang bilis. Sabi ko sa inyo mga kababayan, talagang ano yan eh, first come first serve yan, 'di ba? Biruin mo 60 days ang ano mo bigay na investigasyon pero wala pang isang linggo eh. Kakasabi lang kanina tapos na. Biruin mo kanina pa lang in-announce yan. Nalilitisin na si Jinggoy at imbestigahan na. So 60 days daw pala yan. Eh ang problema sabi nito, tapos na daw. Pinagmalaki niya tapos na. Putang ina, next week niya may warrant na. Flood control scandal. Kaya dahil dito, inaasahang magkakaroon na ng desisyon bago matapos ang first quarter ng 2026. Patay. Pagkamat aminado, si Prosecutor General na naiinip na ang taong bayan na may mapanagot na big fish o mataas na opisyal ng pamahalaan, pinaliwanag niyang nais nilang siguruhing malakas at tatayo ang kaso kapag sinampas sa korte para makulong ang mga magiging akusadong individual. Kaya nagiging masinop sila sa pagkalap ng ebidensya. Patuloy din na niya ang investigasyon sa iba pang maanomalyang proyekto sa pang-infrastruktura. Kaya kailangan lang aniyang magtiwala ang publiko sa proseso. Yan ang balitang kumpirma. Diba? Sigurado. Kaya pala sabi nila, mga kababayan, na minadali at inayos na daw agad-agad kasi naiinip na daw ang taong bayan. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ano bang sabi ni PBBM? Pasko pa lang, may warrant na, may maaaresto na, magpasko sila sa kulungan. Doon mga kababayan, maraming nagalit.
Kasi si PBBM daw nangako na may makulong sa Pasko. Wala naman. O, di ngayon, sige, tignan ninyo. Every week may makukulong. O, every 3 days, 4 days, may hinuhuli. Malalaking isda. Tapos ngayon, sasabihin na naman nila, tignan ninyo, ginigipit na ni PBBM yung mga hindi niya kaalyado. Tignan ninyo, kadalasan naman talaga sa hindi kaalyado ni PBBM, magnanakaw eh. Kasalanan ba ni PBBM yan? Oh, ito na naman sasabihin ng mga DDS. Noong nangako si PBBM na may makulong sa Pasko, galit na galit sila. Sabi nila, tignan mo, parang si Malu Tikia. Tikilya ba yan? Tikya? Tignan mo si PBBM, yung administrasyon na to, budol. Puro budol na lang ang pangako. Puro budol na lang ang ginagawa. Pambubudol na lang. Tapos ngayon, tignan nyo na may naaresto na si Bong Revilla. Anong sasabihin nila? Tignan nyo, ginigipit na ni Marcos yung mga hindi niya kaalyado. Hindi ba kaalyado niya si Bong Revilla? Nalungkot nga si PBBM na si Bong Revilla kasali. Tapos, sasabihin naman nila pag inaresto ito si Jinggoy. Oh, tignan ninyo, si Jinggoy Estrada naman, porkit maka-Duterte ito. Naku mga kababayan, bukod dyan bukod kay Jinggoy mga kababayan, ito pa si Villanueva, patay kayo dito. Ito mga kababayan, naku, si Jinggoy, si Villanueva at si Escudero. Villanueva. Naku, mga kababayan. Ito. O, ito, pakinggan ninyo Pakinggan ninyo Sa DOJ ito. Yung nakaraan ang nagsasalita, ombudsman, spokesperson. Ito naman, DOJ. Hala, Jinggoy at Villanueva. Okay, so good afternoon. This afternoon at 2 p.m., preliminary investigation was conducted for 6 cases related to the flood control anomalies. Isa pong respondent sa mga kaso na yon, si Senator Joel Villanueva. Hala! Senator Joel Villanueva filed Mga kababayan, naalala ko nung nagsalita to siya, si Bong Revilla ganito din. Ganito din na 6 cases. Si Bong Revilla. Tas after 3 days, may warrant na. So ngayon nung nagsalita ito, si DOJ spokesperson, so mas mauna pa si Villanueva ang aristuhin kay Jinggoy? Hala? Naalala niyo mga kababayan nung nakaraan, di ba nagsalita siya about kay kay Bong Revilla at sa 6 na kaso? Nung 6 silang kinasuhan, di ba after 3 days, may warrant agad si Bong Revilla? So ibig sabihin, mas mauna si Joel Villanueva na makulong? Ayan na. Ito po the motion for extension asking and requesting the panel of prosecutors to be given until January 26 to file his counter affidavit, Hala. which the panel of prosecutors granted. And so hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon na magsampa ng kanyang kontra sa Laysay. Naku mga kababayan. Hanggang January 26, pwede pang mag-file ng counter affidavit si Joel Villanueva. Ano na ngayon? 22, 23, 24, 25, 26. 4 days. So ano ngayon? Thursday. January, ano ngayon? Huwebes, 22. 23 Biyernes. 24 Sabado. 25 Linggo. 26 Lunes. Naku, Martes, Miyerkules nito, 27, 28 to 30, aristuhin na si Joel. Alaga, Joel Villanueva, si Keso at Chavit, sana susunod na. Sabi ni Xiao Xin Shin. Ayan, mega love shoutout po sa iyo, ma'am. Maraming salamat sa iyong super chat. Thank you so much. Naku, mga kababayan, siguro mga 30. Mark my word, mga kababayan. Nagulat ako. Akala ko si Jinggoy na yung sunod. Para mag-reunion na sila ni Bong. Pero mas mauna pa pala si Pustahan tayo, mga kababayan. Magkano taya ninyo? Magkano taya ninyo? Sinong mauuna? Si Jinggoy o si Villanueva? Pustahan tayo. Makipagpustahan ako kay Mima. Mima, sinong mauunang makukulong? Si Jinggoy o si Villanueva? Alaka, mga kababayan. Mga kababayan, sino sa inyo? Press 1 kay Joel, press 2 kay Jinggoy. Alaka. Diyos ko. Kasi naalala ko talaga, nung nagsalita to siya, ay hindi, si Clavano, yung spokesperson tawag doon ni Boying, si Clavano,
na ngayong araw na to, tas lumipad agad si ano 'di ba, si Bong Revilla nag-file agad ng kanyang affidavit ba 'yon or motion o nag-file ng motion. Tapos nagugulat tayo after 3 days may warrant agad 'di ba? So ibig sabihin mga kababayan na nagsasalita ito, ayan I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1 but 3 in total malversation cases. Hala, hindi lang daw isa, 2, 3 pala ang malversation cases ang kakaharapin ni Joel. No, not 1 but 3 malversation. Hala ka, ulitin ko ha. DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just 1 but 3 in total malversation cases before the DOJ. Just for everyone's knowledge, just recap lang, review po tayo. Ang pending flood control anomaly cases here are 14 in total. Okay? Ano po yan? The initial batch, the first batch of cases ng malversation, among other charges, is related to Sims Construction Trading. And the projects are all over. So actually 14 pala silang kinasuhan. No? So mas malala pala itong kay Joel kaysa sa kay Bong Revilla. Kasi kay Bong Revilla isa lang isa lang ba o 2? So 3 kay Joel. Not 1 but 3. Hala ka, patay kang bata ka. Naku mga kababayan, makipagpustahan ako. 1 talaga ako kay Joel. No? Parang mas mauna si Joel kaysa kay Estrada. Ang ganda no mga kababayan. Ang ganda pakinggan. Sino kayang unang arestuhin? Excited na ako. Ala, sino kayang unang dadamputin? Sino kayang may warrant? Ala, si Joel ba? Or si Estrada? Ala. Naku mga kababayan, not 1 but 3 malversation cases. Hindi, si Estrada kasi ano pa lang iniimbestigahan pa lang. Tapos na ang investigasyon, so ikakaso na. Ito kasi mga kababayan, nakaso na kasi. So anong sunod ng kaso? Di ba warrant na? Ala, nako. Mga kababayan, kumusta na kayo? Ala, kinakabahan ako mga kapatid, kapamilya, kapuso, at kababayan. Ala, sino kayang mauuna? Si Jinggoy ba? O si Joel? Ala ka, patay kayo dyan. Bahala kayo, basta problema nyo na yan. Ala, mga kababayan. Nako.